Nagsisimula ang palabas sa isang bilangguan na tinatawag na Sweetwater, kung saan maraming nag-aaway ng mga bilanggo at madalas na sumasali sa mga kompetisyon, kung saan kailangan nilang maglaban sa isa't isa. Ang mga laban na ito ay isang malaking bagay, dahil ang mga tao ay tumaya ng malaking halaga ng pera sa kanila at mayroong isang lihim na grupo sa likod ng lahat ng ito. Isa sa mga laban na ito ay sasabak ang isang lalaki na nagngangalang Vern Van Zandt laban sa undefeated boxer na si Monroe. Si Monroe ay napakahusay na maaari siyang manalo sa isang round lang. Pagkatapos ng laban, sinabi ng announcer na ang Sweetwater ay darating ang bagong boxing champ na si George, na kilala bilang The Iceman. Ikinulong siya dahil sa panggagahasa. Kinabukasan, dumating si George sa Sweetwater sakay ng helicopter at napunta sa isang selda kasama ang isang lalaki na nagngangalang Mingo Pace. Nang magsalita si George tungkol sa kanyang pag-asa sa bilangguan, dalawang bilanggo na nagngangalang Ripstein at si Campos ay nagpakita. Si Ripstein na isang pinuno ng manggugulo ay naintriga kay George, dahil siya ay isang sikat na boksingero, ngunit si Ripstein ay nagsabi sa kanya tungkol sa isa pang boxer sa kulungan na talagang magaling at kayang talunin siya. Nakakaramdam ng pagkabalisa sa pagiging insulto at tumayo si George at sasalakayin si Ripstein. Ngunit pagkatapos ay nagmadali si Campos na pagkalmayan si George at sinabing wala silang balak na manggulo. Sinabi ni Campos kay George na ang walang talo na kampyon ay si Monroe Hutchins na kilala bilang undisputed. Sa cafeteria ng bilangguan, sinubukan ni George na mangalap ng impormasyon tungkol kay Monroe Hutchins sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba pang mga bilanggo. Kalaunan ay nakatagpo ni George si Monroe at sinubukan siyang pukawin. Ngunit nanatiling kalmado siya at hindi pinansin si George. Dahil dito sinampal siya ni George para magalit siya at gaya ng inaasahan ay nag-react si Monroe sa ginawa ni George. Muntik nang magsimula ang away sa pagitan nila kung hindi pa dumating ang mga gwardya sa oras para paghiwalayin sila. Dinala si George sa opisina ng warden kung saan pinagsabihan siya ng warden na kumilos ng maayos sa Sweetwater. Ngunit hindi nakinig si George, sa halip ay humingi siya ng espesyal na pagtrato. Dahil isa siyang world boxing champion na may maraming titulo, sinubukan niyang kumbansihin ang warden na kaya niyang gawing sikat ang bilangguan na may maraming atensyon at pagbabago. Habang si Monroe ay pinarusahan sa ibang bahagi ng bilangguan sa pamamagitan ng paglalagay sa solitary confine. Kinabukasan, habang ang lahat ay nasa labas, tinanong ni George si Mingo tungkol sa krimen na nagpunta sa kanya sa bilangguan. Sinabi ni Mingo kay George na ang kanyang tanong ay hindi tama, dahil maaari itong magalit sa ibang mga bilanggo at hindi etikal. Ngunit ginawa ni George at walang pakialam sa tanong niya na katulad ng tanong niya sa isa pang preso na nagngangalang Ratbag. Noong una ay hindi siya pinansin ni Ratbag at ayaw magsalita, ngunit patuloy siyang iniistorbo ni George dahil nakaramdam siya ng insulto. Si Ratbag sa wakas ay nagalit. Si Ratbag ay sinaktan si George sa mukha. Tila si Ratbag natuwa siya dahil nagawa niyang tamaan ang world's boxing champion. Ngunit pagkatapos ay binatukan siya ni George na nagpatambol sa kanya. Ipinagyayabang ni George sa lahat ng mga bilanggo na ang tunay na kampyon sa bilangguan ay hindi isang talunan tulad ni Monroe Hutchins. Ngunit siya ay isang world-class boxing champ. Dahil sa kanyang pag-uugali, maraming bilanggo ay hindi nagustuhan si George at sinubukan siyang payuhan na maging mas mabait. Ang isa sa kanila ay isang bilanggo na nagngangalang Willard, ngunit hindi nakinig si George at nauwi sa pakikipaglaban sa kanya. Ang mga gwardya ay hindi alam ang tungkol sa away, kaya hindi naparusahan si George. Samantala, si Monroe nakikipag-usap sa isang babaeng opisyal na nagngangalang Darlan tungkol sa isang planong ilipat siya sa ibang kulungan. Mukhang hindi nasiyahan si Monroe sa plano ng paglipat dahil sa alinmang paraan ay nasa bilangguan pa rin siya. Naalala niya ang kanyang nakaraan noong siya ay isang matagumpay na boksingero na nanalo ng maraming kampyon. Ngunit ang kanyang karera sa boxing ay bumagsak nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang asawa. Pinatay niya ang lalaki at nahatulan ng habang buhay na sentensya sa bilangguan. Samantala, sa kulungan nakikipag-away si George sa isang preso na nagngangalang Eddie Jones na gustong kunin siya. Sumiklab ang isang malaking away nang sumali si Jones laban kay George, ngunit nagawa ni George na matalo silang lahat ng madali. Pagkatapos ay ipinatawag si George sa opisina ng warden, isang lalaking nagngangalang Lipscomb ang talagang nagalit kay George. Dahil sa nakalipas na 10 linggo ay gumawa na siya ng maraming problema, 5 bilanggo ang napunta sa emergency ng pangangalaga sa hospital. Dahil binugbog sila ni George, dahil sa mga aksyon nito, lahat ng mga bilanggo ay napupuot kay George. Hiniling ni Ripstein kay Campos na ihanda ang lahat at makipag-ugnayan sa kanilang grupong kriminal upang ayusin ang mga kaganapan sa pagtaya sa labas ng bilangguan. Gayunpaman, si Ripstein ay nahaharap sa pagtutol mula sa warden na nag-aalangan na aprubahan ang laban. Sinubukan ni Ripstein na kumbansihin ang warden na sumang-ayon, ngunit nang hindi gumana ang malumanay na panghihikayat, kinailangan ni Ripstein na bantaan ang warden. Sa wakas ay kinailangan ng warden na sumunod sa hiling ni Ripstein.
Gayunpaman may mga kondisyon na kailangang mangyari ang laban habang nagbabakasyon ang warden. Dahil ayaw niyang masangkot sa anumang mga ilegal na aktibidad. Nilinaw din ng warden na walang sino man ang maaaring itala o isa publiko ang laban at ang lahat ay kailangang bumalik sa normal kapag makabalik siya mula sa bakasyon. Tinanggap ni Ripstein ang lahat ng mga kondisyong ito at nagkasundo sila. Samantala nakikipagpulong si George sa isang lalaking nagngangalang Louis. Si George na sinabing siya ay palayain mula sa kulungan kung matalo niya si Monroe Hotchan. Ngunit binalaan siya ni Louis na si Monroe ay isang heavyweight na boksingero na hindi pa natatalo sa laban. Si George ay tila hindi nababahala dito dahil naniniwala siyang tapos na ang karera sa boxing ni Monroe 10 taon na ang nakakaraan nang siya ay nakulong dahil sa pagpatay. Si George ay mayabang pa rin at naisip na mas mahusay siya kaysa kay Monroe. Binalaan ni Louis si George na maging maingat kapag kaharap na niya si Monroe dahil sa kanyang opinyon ay hindi pa ganap na naipakita ni Monroe ang kanyang husay sa boxing noong siya ay pro. Habang ang pakikipag-ayos kay Monroe tungkol sa laban ay inalok ni Ripstein si Monroe ng 30% na bawas sa mga kita kung siya ay mananalo. Gayunpaman si Monroe ay humingi ng 40% dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang 3 anak dahil siya ay mag-isa na lang at walang asawa at matatag na trabaho. Pagkatapos makipagkasundo kay Monroe, si Ripstein ay nilapitan si George at ipinaalam sa kanya na si Monroe ay handa ng labanan siya. Si George ay nasa sabik dahil nakikita niya ito bilang kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kasanayan at patunayan na siya ang tunay na kampyon sa loob at labas ng bilangguan. Sa mga araw bago ang magaganap na laban, sina Monroe at George ay makikitang nagsasanay ng masinsinan upang maghanda para sa laban. Sa isang pagkakataon, muling nilapitan ni George si Monroe na sinusubukang pukawin siya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay magtatagumpay at magiging pinakadakilang kampyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na si Monroe na nanahimik sa kanya. Tumugon siya sa mga salita ni George sa paraang nagalit si George at nagpas siyang umalis. Pagkatapos nito ay sinubukan siyang inisin ng ibang mga preso na sawan na sa kayabangan ni George sa pamamagitan ng pag-iingay sa kanilang seri na nagdulot ng kabuluhan. Ilang preso ay tumayo pa, bumangon at sinubukang salakayin siya. Gayunpaman ang mga gwardya ay mabilis na namagitan upang pigilan si George at itigil ang kabuluhan. Samantala si Campos ay nakaramdam ng panggigipit mula sa kanyang kriminal na grupo na nasa labas ng bilangguan. Nais nila na matiyak na si George ang mananalo sa laban dahil maraming tao ang tumaya sa kanya. Gayunpaman ay mahigpit na tinanggihan ni Campos ang kahilingan dahil si Ripstein bilang isang boxing enthusiast ay nais na maging patas ang laban. Bukod pa rito ay hindi pumayag si Monroe na ilaglag ang laban kahit na nag-alok ng malaking halaga ng pera. Samantala parehong sina Monroe at George ay mukhang pinapataas ang kanilang pagsasanay para sa nalalapit na laban. Sa paglaon si Eddie Jones at ilang iba pang mga bilanggo na nagdusa ng husto sa mga kamay ni George ay lumapit kay Monroe na nag-aalok ng tulong upang matiyak ang kanyang tagumpay. Tila pinaplano nilang lasunin si George bago ang laban. Subalit mataktikang tumanggi si Monroe, sinabi niyang hindi siya natakot at handa siyang harapin si George sa isang patas na laban. Dumating ang gabi ng laban na sa wakas ay nasa sabik ang lahat dahil sabik silang naghihintay. Ang pinakamalaking laban sa pagitan ng World Boxing Champ na si George the Iceman Chambers at the undefeated champion ng Sweetwater na si Monroe the Undisputed Hotchan. Ang laban ay pinanood ng mga bilanggo at ilang mga boss ng mafia na ginawa itong isang malaking betting event. Nag-warm up sina Monroe at George bago pumasok sa arena na itinakda para sa laban. Sa simula ng laban ay patuloy na inatake ni George si Monroe at nagawa pa niyang itumba siya sa pagtatapos ng unang round. Sa kabila ng pagsisigawan ng mga manunood sa kanya, hindi sila pinansin ni George. Sa ikalawang round, sa round na ito ay lumaban si Monroe at natalo si George sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman hindi nagtagal ay nakuhang muli ni George ang kontrol at naglunsad ng isang serye ng mga pag-atake, na sa huli ay nagawa niyang mapatambos si Monroe bago matapos ang second round. Samantala si Monroe ay mukhang nahihirapang makabangon mula sa walang humpay na pag-atake ni George sa unang dalawang round. Ngunit determinado si Monroe na manalo sa laban upang suportahan ang kanyang kapatid na babae na nahaharap sa problema sa pananalapi. Kaya siya ay mabilis na nakabangon muli, nang magsimula ang ikatlong round. Naglunsad si Monroe ng sunod-sunod na pag-atake at nakahanap ng pagkakataon na harangin ang pag-atake ni George at maghatid ng malakas na suntok. Sa katunayan, matagumpay na naitulak ni Monroe si George pabalik at nakalapag ng isang malakas na hit bago makita ni George ang gap sa kanyang depensa. Pakiramdam na trap sa walang humpay na pag-atake ni Monroe na mahirap dumipensa at sa gitna ng patuloy na pangungutya ng mga manunood, si George ay nagalit. Naglunsad siya ng isang galit na counter-attack. Gayunpaman pinalakas ng galit ang mga pag-atake ni George ay naging mali-mali na nagpapahintulot kay Monroe na madaling mahulaan ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay sinubukan ni Monroe na kontrolin ang takbo ng tugma sa pamamagitan ng pagtutok sa depensa at pagpukaw sa galit ni George.
Mas nakakagulat na gumana ang taktika na ito at nagpatuloy si George sa pag-atake kay Monroe kahit na natapos na ang ikatlong round, at nagudyok sa kanyang manager na pumasok bago pa si George ay madiskwalipika. Sa huling round, nagtagumpay si Monroe na malampasan si George sa bawat pag-atake niya. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni George na nagpatambal sa kanya at nanalo si Monroe sa laban na nagpapanatili sa kanyang titulo na walang makakatalo sa kanya bilang kampyon. Kalaunan ay isiniwalat ni Campos na namatay si Ripstein 3 oras pagkatapos ng laban. Gayunpaman bago mamatay si Ripstein ay nagayos siya ng $2 milyong na ibibigay kay Monroe kung nanalo siya sa laban ayon sa kanilang kasunduan. Sa kabilang banda ay nakalabas si George Chambers mula sa bilangguan at sa wakas ay tinanggap ni Monroe ang pera upang matulungan ang kanyang kapatid na babae na nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Bukod pa rito si George Chambers at ang kanyang manager ay itinanggi ang laban kay Monroe Hutchin na naganap dahil sa kanyang pagkatalo. Pagkalipas ng ilang buwan, nabawi ni George the Iceman Chambers ang World Heavyweight Championship. Lahat ng mga bilanggo sa Sweetwater ay nanood ng laban sa TV. Gayunpaman sila ay tumawa at nagsaya kay Monroe Hutchin nang malaman na si George Chambers ay kinoronahan bilang undisputed World Heavyweight Champion. Dahil ayon sa kanila ang tunay na undisputed champion ay si Monroe Hutchin. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.